Magandang umaga po sa inyong lahat. My topic is still sa Matthew 6. Siguro dahil hindi natin masyadong marami tayong hindi maintindihan at hindi alam tungkol sa panalangin. Kanya we are diving into this para at least kahit mahirap, kahit hindi natin maintindihan, ay magkaroon tayo ng maliwanag na konsepto. Dahil si Jesus Christ na nagpaturo ang mga alagad sa Kanya na manalangin, mismo yung salita ay inilagay niya, exactly yung salita. Manalangin kayo ng ganito. So in other words, every word na kinoy ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga doon. And first of all, we take up Our Father who art in heaven. So sa Our Father who art in heaven, dalawang bagay ang dapat mong malaman bago ka manalangin. Hindi ka pwedeng manalangin na hindi mo nalalaman daw yung dalawang bagay na yun. First, you must know who God is. Dapat makilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. In the Old Testament, siya pinakilala bilang lumikha ng langit at ng lupa. It's so vast, napakatindi ng isang being nang gumawa hindi lamang ng lupa, hindi lamang ng araw, ng buwan, kundi kabuuan ng kalangitan, the whole universe. Napakatindi nun. And He is the most powerful being known in the whole cosmos, in the whole universe. The most powerful, the all-knowing, the all-powerful, the all-presence God in-established, pinakilala. Alam natin yan. But when Jesus Christ came into this world, may pinakilala siya na yun ding Diyos na yun, na sobrang makapangyarihan, sobrang malawak ang kaalaman, pinakilala niya sa isang salita, Father. And that's amazing. We know Him as our Father. So hindi na lang siyang nanganalangin na may parang karapatan tawagin siyang Ama. Because when He prays, He says, Father, my Father. But then tinuro niya doon sa kanyang panalangin, Our Father. So that means we can pray like Christ Himself. Our Father. And not only before you pray that you should know God, but you should also know who you are in His sight. When you say, Our Father, that establishes the fact of who you are. You are not a slave. You are not the son of the devil. You are His son and His daughter. And that dapat, yun yung napakagandang privilege na pinagkaloob sa iyo. Na hindi ka naman dapat sa punto na yon, but ginawa kanyang anak. And you must still remember this, kanya ka naging anak, hindi sapagkat tumawag kang ama. Hindi ka naging anak sapagkat may ginawa kang maganda. Kanya ka lang naging anak, tandaan po natin ito, is because of what Jesus Christ did at the cross. Kung ano yung ginawa ni Kristo sa cross, yun lang ang dahilan. So whenever you pray this prayer, you should also think about the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord. Kasi kung hindi dahil sa ginawa mo, I wouldn't be able to recognize myself in front of the greatest Father in all the universe and to be acknowledged as His son or daughter kung hindi sa'yo. So napakaganda ng word of Our Father who is in heaven, so majestic, and yet He is your Father and my Father, and we are His child. The second thing about this prayer is the word, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Jesus begins the model prayer with a powerful and reverent praise. Our Father in heaven, hallowed be your name. Now, anim lang po ang petition sa model prayer. 6 na petition. And the number one, alam po naman ninyo pag number one, that seems to establish
the most important part of anything, pag number one. And the number one petition na establish ni Christ doon sa kanyang prayer, exactly the word is, hallowed be your name. Now, the word hallowed, hindi masyado ginagamit. Hindi nyo alam ang hallowed. Hindi natin alam ang hallowed. Ang alam natin hallowed yung November 1 siguro. Halloween. Hallowed. What is the meaning of hallowed? So before we ask for daily bread, before we ask and seek for forgiveness, before we pray for deliverance, Jesus teaches us to worship. He calls us to pause and exalt the name of God. Hallowed be your name. Sa Tagalog, embodiment is, sambahin nawa ang pangalan mo. But even a greater and a deeper word ng hallowed is, pakabanalin mo ang pangalan mo. Pakabanalin mo ang pangalan mo. Now, what does it really mean to say, hallowed be thy name? And why is it in the first request in this divine prayer? Bakit nasa unahan? Bakit nasa unahan? Well, unang-una, siguro, bakit nasa unahan? Makikita natin, before we bring our needs to God, bago ka lalapit sa Panginoon upang ipalad mo ang iyong mga pangailangan sa buhay, we are reminded that God's glory is our greatest priority. God's glory is our greatest priority. Parang yung words sa Matthew 6:33 na sinabing, seek first His kingdom and His righteousness. Seek first His kingdom and righteousness. And all these things, bago mo sabihin lahat ng pangailangan, will be added unto you. So, the first thing na nai-emphasize dito sa atin is that we bring our needs to God. We are reminded of God's glory in our greatest priority. Kasi maraming mga tao, ang treatment nila sa prayer is parang nagsha-shopping siya, gumagawa sila ng shopping list. Takin mo, nakakahiya. Etong mga shopping list kung kailangan ko. Parang naglilista sila yung shopping list. Pero hindi pala ganun. Sabi ni Christ, hey, bago ka mag-list ng shopping list mo, bago mo establish kung ano yung mga pangailangan mo sa buhay, Jesus reminds us that prayer starts with worship, not request. Hallowed be your name. Pakabanalin mo ang pangalan mo. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng word name? The word hallowed, first of all. The word hallowed means to honor as holy, to revere, reverence the word, to revere, to treat with the highest respect. Highest respect. It comes from the Greek word hagiazo, to make holy or to set apart. To make holy. Ano ibig sabihin holiness? Pagka naiisip niyo ang word holiness, dalawa lang po ang ibig sabihin nun. The word holiness means purity. It means purity. Ano ibig sabihin nun? It means purity. Sa 1 John 1:5, at sabi, God is light, in Him there is no darkness at all. So yun po yung sabihin ng purity. God is light. Ang Diyos daw po ay liwanag at wala man lang kasinag-sinag, kaisa-isang butil ng kadiliman sa Kanya. He is light. So in other words, He is sinless. Walang sin, walang bahid ng kasalanan sa purity and holiness of God. None whatsoever. The second definition of holiness is to set apart, separation. It means that He is separate. Walang kagaya niya. That was it mean. Walang kagaya. Hindi mo siya pwedeng itulad sa mga hari, sa mga presidente, sa mga matataas na nag-lead sa United Nations. Hindi siya pwedeng i-compare doon. Holiness means separate. Kagaya na sinabi sa 1 Samuel 2:2, there is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. So there is no one holy like the Lord. Hindi siya pwedeng ikumpara sa holiness. Yung iba kinukumpara siya sa holiness merong Holy Father na tinatawag. It's impossible na pwede mo siyang ikapit sa iba. Why? There is no one besides you. Ano ibig sabihin yun? When you say, there is no one beside you,
He is separate. Hindi siya pwedeng i-compare. Wala siyang kagaya whatsoever. Who is like God? At sabi sa banal na kasulatan, no one is like God. Nothing is like God. Why? Because there is nothing in this created world or created things or created beings that can be equal to His side. Wala. Why? Bakit walang kagaya ang Diyos? Hindi mo pwedeng i-project na merong kagaya ang Diyos. Bakit? Kasi He is outside of creation. He is outside of creation. Ibig sabihin, walang nagawa na kagaya niya. Wala. Because He is not part of creation, because He is the Creator. He is separate. He is unique. There is nothing that you can compare with our God. He is the one and only. There is no one beside Him. There's no one holier. There is no like our God. He is separate. He is unique. And He is different. That's what it means. So, when we say, hallowed be thy name, we are saying, God, may your name be held in the highest honor. In the highest honor. May it be treated as the only holy and glorious by all people in the universe, and especially by me. So that's what it means. When you say, hallowed be your name, I am treating your name of the utmost holy and glorious of all. So, ang hallowed be thy name is not just a statement of fact that God is holy and that God is separate and that God is unique. No. It is a petition. We are praying, let your name be honored. That's what it means. Let your name be honored. Let your name be treated as sacred in my heart, in my home, in my church, and the world. So that's the prayer. Sana sambahin ang pangalan mo. Pakabanalin ang pangalan mo ng lahat ng tao, ng lahat ng iglesia, ng lahat ng sumasampalataya sa dapat pakabanalin nila sila. And that's the one. Just imagine. Saan ka nakakita? For example, kung pipili ka gagawa ka ng kautusan, ng polisiya, ng rules and regulations para establish ang sanlibutan na ito. And gagawa ka ng batas. 10 lang gawin mo. Gumawa ka ng 10 batas. Anong uunahin mong batas? Pagka ikaw halimbawa ay naging presidente, let's say, gagawa ka lang ng batas. Wala lang, kunyari lang. Ako, kung gagawa ako ng batas, ang uunahin ko, alam ko yung importante ng chastity ng human life, right? Alam ko yung kahalagahan ng human life. So, ang unang batas ko, huwag papatay. Alam mo rin ang kahalagahan ng property, right? Alam mo yung property, yung pag-aari ng iba? So, alam mo, ba? Sa kanya, second ko, huwag kang magnanakaw. Alam mo ang importance ng justice, right? So, huwag kang magsisinungaling. Do not bear false witness against thy neighbor. Alam mo kung gaano kasama ang covetousness, yung pag-iimbot, na mag-iimbot ng asawa, ng kayamanan ng iba, alam mo rin. So, isasabi mo, huwag kang mag-iimbot. That's another law. Saan ka naman makakita ng isang batas na pinagpahalagahan ng magulang? Ikaw ba kung gagawa ng batas, igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama at ina. Napakaganda ng batas, no? Nagdagdag siya ng igalang mo ang iyong ama at ina. Yung alalahanin mo ang araw ng Sabat para ipangilin. Di maganda rin yun, di ba? Sa atin, pag Sunday, dapat may araw ka ng pagsamba. That's a good part. That's a good part. Pero how can you, what in the world, nadagdag yung, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. What does that mean? Bakit gano'n? Bakit may kasamang batas ng gano'n? Gano'n kahalaga sa Diyos yung pangalan na yon na hindi ka gagamit at babanggit ng salita na
magpapawalang halaga sa kanyang pangalan. In another translation, that means, do not carry the name of the Lord your God in vain. That's another translation of do not take the name of the Lord thy God in vain. It's do not carry it. Every one of us who are called in His name, dala-dala po natin yung pangalan ng Diyos sa pangalan natin. Every time you profess yourself as a Christian, you bear the name. And God has provided a command to guard His name. To guard His name. Pangalagaan mo ang pangalan na yon. Pakabanalin mo ang pangalan na yon. That is the command. And that's how important it is. Because that name establishes His essence, His attributes, and His character. That's the name. Yung essence ng kanyang pangalan, yung attributes ng kanyang pangalan, yung characteristic ng pangalan niya, napaka-glorious, napaka-banal. And in fact, nung araw, napakatindi, alam po ba ninyo, na hindi binabanggit man lang ng mga Israelitas ang pangalan niya, hindi man lang natatakot sila at baka mabanggit nila ng walang kabuluhan. Aariin sila ng Diyos na may sala. There is a name na binabanggit natin ngayon, freely tayo, pero hanggang ngayon, ang mga Hudyo hindi binabanggit. That is the word na hindi mo mabasa. Ang tawag nila doon is tetragrammaton. It's the tetragrammaton. It's spelled Y-H-W-H. Hindi nila binabanggit yun. Pagkababanggitin nila yung talagang pangalan ng Diyos, they use another name. They use the word Adonai, which means the Lord. Or sometimes they use the word Elohim. That's fine. But there is a word na hindi nila pwedeng banggitin. Napakatindi ng paggalang nila sa pangalan na yon. That is the name of what God has told Moses na sabihin kay Farao nung iligtas niyang Ehipto. And the name is, the word is difficult, but the meaning of the word is, I am that I am. Bakit ganun ang pangalan ng Diyos? Do you wonder? But hindi, I was that I was. Okay, I will be that I will be. But no. Ang pangalan ng Diyos is, I am that I am. And puro consonant. Y, H, W, H. Walang vowels. Kaya hindi mo pwedeng banggitin. And you know what? Yung scribe. Alam niyo scribe? Ano scribe? Yung scribe, yun yung kumokopya. Sila yung kumokopya ng banal na salita. Yung first 5 books of the Old Testament, sila yung tagasulat. Kanya maraming kopya yan because the scribe copy the original. Na pagdadating sila dun sa word na yon, alam nyo gagawin, napaka-exciting yung ginagawa niyo. Pagka yung word na yon, aapat na letra lang naman. Pagka yun isusulat na, bibitawan nila yung pen, maliligo sila, magpapalit ng damit, and then isusulat yung name ng nanginginig. Pagkatapos isulat yung pangalan na yon, babaliin nila yung panulat, kukuha ng panibago, at isusulat na sa ordinary. Ilang beses ba nasulat yun? Napakarami. Ilang beses kaya silang naliligo, ilang beses binabali ang panulat. Because they are afraid of that name. And they are not to take the name of the Lord thy God. Ganun kahalaga. Pero tayo hindi. Ngayon, kung saan-saan pinagagamit yung salitang pangalan ng Diyos, nakakalungkot yun. And here, sinabi ng Panginoong Kristo, huwag niyong pakabanalin niyo ang pangalan. This is the name of the Lord. The name of the Lord. Pakabanalin ninyo. So before you start to pray, the first thing is, hallowed be your name. May your name be honored in the highest way. Because your name reflects your nature. It reflects your character. It reflects your authority.
And the name is Him. You cannot separate the name to God. It is His essence, His character and attributes. Yun ang pangalan niya. So to hallow God's name is to recognize all that He is and to worship Him accordingly. Now, how do we hallow God's name today? How should we hallow God's name today? Number one, by revering His name in worship. By revering His name is worship. Pagpapahalagahan ang kanyang pangalan sa worship. Psalms 29:2, look at this. In Psalms 29, 1 and 2, I'd like you to notice Psalms 29, 1 and 2. Pakilagay nga natin. Look at this. This is how to revere His name. Ascribe to the Lord, Almighty ones. Ascribe to the Lord glory and strength. Verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Grabe. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Ascribe to the Lord the glory due His name. So worship the Lord in the splendor of His holiness. 1 Chronicles 16:2, look at this. And they present burnt offerings and fellowship offering before God. And then verse 2, after David had finished offering the burnt offerings and fellowship, he blessed the people. He blessed the people in the name of the Lord. Now look at that. He blessed the people in the name of the Lord. So in private and public worship, we are to lift His name, to lift up His name, not merely out of habit, but from a heart of awe and adoration. Dapat may awe. Always yung name niya, when you bless the people in the name of the Lord, in the authority and the essence, ganun kahalaga ang power ng pangalan na just by the name of the Lord is more than enough para ma-establish yung mga tao in His reverence. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, minsan mapapansin nyo yung mahilig ang salita ng Diyos na magpaulit-ulit. Do you understand? Now, if you remember kanina, sinabi dito, ascribe to the Lord ilang beses, 3 beses. Ascribe to the Lord, O ye Holy One, ascribe to the Lord holy and strength, ascribe to the Lord in the beauty of His holiness. So, paulit-ulit, may mga paulit-ulit na salita ang Diyos. For example, Jesus Christ in the New Testament, yung word na verily, verily I say unto you, ilang beses niyang ginamit yon? 25 times in the New Testament, sinabi yung, verily, verily, I say unto you. Maraming beses, 3 beses niya sinasabi. Bakit? 2 beses niya sinasabi, verily, verily, or truly, truly, I say unto you. Anong ibig sabihin nun? Bakit mahilig ang Biblia o ang Panginoong Jesucristo magsabi 2 beses, paulit-ulit yung salita niya? Sabi, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Verily, verily, I say unto you, he who believes in me, the work that I do, yet he will do. Verily, verily. Ang ibig sabihin nun, that is for emphasis. Kanya inuulit, pare-parehas ang salita is for emphasis. At para mailagay at ma-ingrain sa isip mo na ang ibig niya sabihin, absolute truth. Pakinggan mo to, this is absolute truth. This is absolute truth. So it adds meaning, it adds emphasis, it adds clarity and design, and it has an impact to your spiritual life para maintindihan mo ang kanyang sasabihin. Kanya inuulit niyan twice. But there it is, in the Word of God, merong 3 beses na inulit. And just for you to understand, it is for emphasis, for meaning, for clarity, and for your spiritual impact. Isaiah 6:3, please. And they were calling to one another. Now look at this. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His. Bakit 3 beses? Ba't hindi lang isa? Why do you think? Bakit ano ibig sabihin ng emphasis na 3? Pwede mo na sabihin, holy is the Lord. Maraming beses sinabi, holy is the Lord. Bakit dito yung seraphim, yung 4 na seraphim na nakapaikot sa trono ng Diyos,
all say to one another, they're calling to one another, they were calling to one another. There were seraphim calling, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Na parang ibig sabihin, if there is any attributes that can really be established and defined and describe God, this is the Word. This is the Word. And so you are to hallow His name, because that name is holy. And to give an emphasis to spiritual life, ang impact nito is because you must understand that He is holy. And so dapat if you are to take His name, you are to live in accordance with His ways. If He is holy, then live a holy life. Be holy because I am holy, says the Lord in Matthew 5. Because that is my name. Holy is my name. That is my attributes. So we can also, hallow God's name today by living in a way that honors Him. If you want to hallow God's name in your life, live a life that honors Him. You're not commanded just not to take the name of the Lord thy God in vain. The best way to hallow His name is to live the way that honors Him. Matthew 5:16, please. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and what? Praise your Father in heaven. Let your light so shine before men, that they may see your good deeds. And if you want to really hallow the name of the Lord, your God, in your life, let your light so shine before men. Huwag ka lang mabait pag linggo. Huwag ka lang parang banal pag linggo. And then pagkatapos ang buhay mo sa labas, manglalait, paparira, no. The way we speak, the way we work, the way we forgive, and the way we love either hallows or defame His name. A Christian who cheats, yun ang dadaya. A Christian who lies, yung hindi nagsasabi ng totoo. A Christian who gossip does not hallow God's name. No, he does not. But he misrepresented. Romans 2:24, sinabi dito, as it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Nagsasalita si Paul sa mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo mapagpaimbabaw, although nasa kanilang kautusan, although sila yung nakakaalam kung sino ang Diyos, pero dahilan sa ang buhay nila iba dun sa pinangangaral nila, iba yung buhay nila sa pagluwalhati nila sa Diyos, ang sabi ni Pablo sa kanila, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Mga magulang ko at mga kapatid, sana ang buhay natin, iangkop natin sa kabanalan ng Diyos. The way that will honor Him is by the way you live. Sana makita ng mga tao. Di ba? Palagi sinasabi nung mga nagmamalasakit sa atin, ganyan ba ang Kristiyano? Pagka nagtatantram ka, ganyan ba ang Kristiyano? Pagka nawawalan ka ng pag-asa, ganyan ba ang Kristiyano? Na sometimes live by His name. So dapat ipakilala mo ang Diyos sa pamagitan ng buhay mo. Sabi nga ni Pablo, kayo po ay letra. Kayo po ay letra ng Diyos, ng Ebanghelyo na babasahin ng mga tao. Kung may babasahin ng tao, kasi maraming tao tamad magbasa ng Biblia, kung meron silang babasahin kayo, kasi dala-dala nyo yung pangalan niya. At dapat yung pagkabasa niyo sa pangalan niyo ay magbigay kapurihan sa kanyang pangalan. Live your way, your life that will honor Him. And second, you can honor and hallow the name of God today by teaching
the next generation to fear His name. By teaching, by sharing the gospel. Naku, tamad na tamad ang tao. Bakit napakatamad na? If you want to honor His name, there's just one good way. Share the gospel. Why? Meron ako nakakita, napakatindi niya, isang tagapang-aral siya. Bakit daw siya, anong motivation niya, bakit daw siya nangangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi pa naaabot, sa hindi pa nakakilala kay Kristo? Ang iba daw na mga tagapangaral, ang sabi, pupunta ako doon sapagkat pupunta ako doon, for example, let's say, sa Mindanao. Pupunta ako sa Mindanao kasi hindi pa na ipapangaral ang Ebanghelyo doon. Ang kanyang motivation ng pagpunta sa Mindanao sapagkat hindi pa pinapangaral ang Ebanghelyo doon. Yun daw po ang mga motivasyon ng ibang tagapangaral. Pero siya sabi niya, ako'y pupunta ron. Ito ang aking dahilan, ang aking motivation. Because God's name there is not hallowed. Hanggat ang inyong mga anak hindi pinababanal ang pangalan ng Diyos sa buhay nila, you have to talk to them and share the gospel. That should be the main motivation. Not until His name is honored. Not until His name is hallowed. I will not stop sharing the gospel to my family, to my friends, and to other people. His name should be hallowed everywhere. And that can only be done if I would share the good news to each one of them. So, the final question, why is this relevant to the Christian life? Why is hallowing the name of the Lord relevant to the Christian life? Here's the reason. Because it changes the way we pray. It changes the way we pray. Prayer becomes more than asking for help. They become about honoring God's will and glory. So, iba ang punto ng panalangin. Remember this, it's not just asking. It's not just contemplating on your needs. Yung needs mo, idadagdag lang daw yon, idadagdag lang daw yon. Ang unahin mo, ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian. That's what it is. Seek first His kingdom and His righteousness. That is the true meaning of prayer. It's not asking. So the next time you pray, don't be so rushed na parang maglalaglag ka lang ng, o kaya magbubukas ka ng refrigerator, o kaya Lord, pahingi nito, Lord, pahingi niyan. No. Kanya minsan, out of bounds sa panalangin natin. Hindi aabot sa langit. Why? Because eto na, inisa-isa na ng Panginoong Jesucristo binigay sa iyo. Kilalanin mo kung sinong kinakausap mo. Kilalanin mo kung sino ka sa harap niya. At bigyang galang mo kanyang pangalan. That's just what it means. So, hallowed be thy name is not just an opening line. It is the foundation of true prayer and worship. It is the foundation. Yun ang pinakapundasyon, nilagay niya at nilatag niya. That's why He put it first. He established the priority of every prayer. It must stand there. Hallowed be your name. So it is a call to put God first, to live for His glory, and to proclaim His holiness in all we do. So let this praise not just words on our lips, but a deep cry of our hearts. Hindi lang dapat panglabi lang, no? It must come out of our hearts. Father, may your name be honored in my life. Today and forever, may your name be honored in my life. I will live the way that will honor your name. I will revere your name in my life, in my family, in my church, and in my friends as well. And I will never stop sharing the gospel until people learn to hallow your name.
to hallow your name. My last scripture is Psalms 115:1, and I'd like to end with this. Look at this Psalms 115:1. It says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name be glory. To your name be the glory. Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory." Because of your love and faithfulness. No one deserves anything. No one deserves the glory. No one deserves the praise, the majesty. But only to you, O Lord. That should be your prayer. That should be our prayer. Let's all stand up. Oh Father, Father in heaven. Oh Father in heaven, yun lang pong mga salitang yun is more than enough. Kasi masigit ka namin nakilala ngayon in a personal way. Our Father, napakasarap naman po tawagin yun. Hindi nakita ng mga nauna sa amin. Ang buong Israel, hindi nila nakita ang kahalagahan, although matagal na. Sinabi mo sa kanila na sila iyong mga anak at ikaw ay ama sa kanila. But it was just a metaphor. But today we have realized it in reality that we can call you Abba, Father. Thank you, Father, for the opportunity. And thank you for the identity of being your child through Jesus Christ our Lord. And Lord, the first petition is so awesome. May we understand it in our life. That your name should be hallowed everywhere we go. In our life, in our family, in this church, and as much as possible, the whole world. And this is the greatest motivation that we have in preaching the gospel. Because people do not hallow your name. And that is the reason we are to share the gospel to them, O Lord. Oh Father, may we live according to your desire. May our light so shine before men. The reason is not to pride ourselves. It's not to see our goodness, but that men may glorify you, Father, our God, and our Father. O Lord, baguhin mo ang pananaw namin sa panalangin. Salamat po kasi po unti-unti nakikita namin kung bakit exactly mga words ang pinrovide ng iyong anak upang makita namin ang kabanalan ng pangalan mo. Upang makita namin na hindi at wala kaming karapatan na gawing banggitin man lang yung pangalan mo na sa walang kabuluhan. Na maraming mga tao, hindi nila naiisip ito. Mananagot sila balang araw sa mga salita na sinabi nila upang dungisan ang pangalan mo. Help us, Father, to guard that name, that holy name in our life. Na hindi kami papayag na madungisan ito sa buhay namin. Every time na nandun kami, Panginoon, your name will be hallowed. Your name will have the highest honor and reverence in our lives as we live. Oh Father, hallowed be your name. Hallowed be your name. Ang biyaya nating Panginoon, Diyos na nasa langit, na ating Ama, ang pag-ibig ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen.